manunubos natin. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang nalalapit na ang panahong iaakyat si Jesus sa langit, ipinasya niyang pumunta sa Jerusalem. Sinugo niya ang ilan upang mauna sa kanya. Humayo sila at pumasok sa isang nayon sa Samaria upang ipaghanda siya ng matutuluyan. Ngunit ayaw siyang tanggapin ng mga Samaritano sapagkat siya'y patungo sa Jerusalem. Nang makita ito ni Santiago at Juan, ay kanilang sinabi, Panginoon, payag ba kayong magpababa kami ng apoy mula sa langit upang pugnawin sila? Ngunit bumaling siya at pinagsabihan sila, Hindi ninyo alam kung anong uri ng espiritu ang sumasa inyo. Sabi niya, sapagkat naparito ang anak ng tao, hindi upang ipahamak ang mga tao, kundi upang iligtas sila. At nagtungo sila sa ibang nayon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo po tayo. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din natin ang mga kasama natin online, lalo na po mga may sakit at nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng ating banal na misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Minsan pa'y narinig natin ang marubdob na hangarin ni Jesus Nazareno na tuparin ang kalooban ng Ama. Kaya nga't sinabi niya sa kanyang mga alagad na tutungo sila sa Jerusalem. Alam natin ang Jerusalem, ang lugar kung saan ipagkakanulo siya, hahatulan siya, at papatayin siya. Ngunit hindi ito naging dahilan para matakot si Jesus. Bagkus, patuloy pa rin niyang tinahak ang landas patungong Jerusalem. Bagamat may agam-agam sa mga alagad, may takot, pero si Jesus Nazareno, buo ang kanyang loob para tuparin ang kalooban ng Ama. Ngunit narinig din natin na marami ang naging hadlang sa marubdob na hangarin ni Jesus na pumunta sa Jerusalem at tuparin ang kalooban ng Ama. Kaya nga't nung sila'y nagtungo sa Samaria, nagpadala siya ng mga sugo, hindi sila tinanggap. At narinig natin ang mga alagad, lalo na si Santiago at Juan, na kung si Jesus Nazareno ay marubdob ang hangarin, naglalagablab ang damdamin para tuparin ang kalooban ng Ama, ito naman mga alagad, naglalagablab ang kanilang damdamin na maghiganti sa mga taong kaiba sa kanila. Sa mga taong sa mga mata nila, hinahadlangan ang kanilang hangaring tuparin ang kalooban ng Ama. Maganda ang intensyon, tuparin ang kalooban ng Ama. Maganda pa rin siguro na sa puso nila
Dahil may mga humahadlang, dapat ay tanggalin ang hadlang. Ngunit mali ang pamamaraan ng mga alagad. Ang kanilang pamamaraan ay karahasan. Ang kanilang pamaraan ay kapahamakan. Natatandaan natin nung hinadlangan din si Jesus Nazareno ni Pedro mismo. Anong ginawa ni Jesus Nazareno? Pinuksa ba niya si Pedro? Pinahamak ba niya si Pedro? Opo, tinawag niyang Satanas si Pedro nung hinahadlangan siya sa kalooban ng Ama. Pero tandaan natin yung sinabi ni Jesus Nazareno, pumunta ka sa likod ko, Satanas. Ibig sabihin, sumunod ka. Pinapasunod niya yung mga humahadlang sa kalooban ng Ama. Hindi niya pinupuksa. Hindi niya pinapahamak. Ito'y napakagandang paalala sa ating lahat, mga kapatid. Minsan, maganda ang ating hangarin. Mabuti ang ating intensyon. At siguro nga, masama ang iba sa tingin natin. Siguro nga, tayo ang panig sa Diyos. Panig sa katotohanan. Panig sa kabutihan. Pero hindi ito dahilan upang ang kaiba sa atin ay ipahamak natin. Hindi dahilan na nasa tama tayong panig at sila'y nasa maling panig ay sisirain na natin sila. Hindi kailanman yan ang landas ni Jesus Nazareno. Ang tunay na sumusunod kay Jesus Nazareno, bagamat tama siya, bagamat siguro nga mali ang kabilang panig, ang landas ni Jesus Nazareno ay landas ng kapayapaan, landas ng pag-ibig, landas ng kaligtasan. Kaya nga sabi ni Jesus Nazareno, naparito ang Anak ng Tao hindi upang ipahamak ang mga tao, kundi upang iligtas sila. Ipagdasal natin na huwag paghihiganti, huwag pumasok sa utak natin, sa ulo natin na bagamat nasa panig tayo ng tama, may karapatan na tayong sirain, yurakan, saktan ang iba. Hindi ito ang pamamaraan ni Jesus Nazareno. Nakakalungkot maging sa social media, sa harapan, kapag iba yung tao sa atin, pinapahamak natin, sinisiraan natin, inaalipusta natin, minamaliit natin. Katulad tayo minsan ni Santiago at Juan. Naggablab nga ang puso natin, naglalagablab nga para sumunod sa Diyos, pero naglalagablab din laban sa kapwa. Kailanman, hindi yan ang paglalagablab ng kalooban ng Diyos. Katulad ng puso ni Jesus, naglalagablab, tuparin ang kalooban ng Ama, pero naglalagablab din sa pagmamalasakit, pagmamahal, at pagligtas sa ating kapwa. Kung may natitira o nangingibabaw na galit ngayon sa puso natin, hayaan natin ng apoy sa puso ni Jesus Nazareno ang maglinis, tumupok, at magpanibago sa ating mga puso. Nawa, katulad ni Jesus Nazareno, kapayapaan,
pagtalima sa kalooban ng Ama, at pag-ibig ang maglagablab sa ating mga puso.